Mula sa unang araw niyang dumating sa bilangguan, sila umang ay agad na pinagtripan ng lahat dahil 80% ng mga preso rito ay mismo siya bilang dating padayusig ang nagpasok dito. Upang makaganti sa kanya nabubuhay siya araw-araw sa takot kahit ang nagdala sa kanya sa ganitong sitwasyon ay ang kanyang makapangyarihang nakatataas upang linisin ang kanyang pangalan. Isa-isa niyang sinusulat ang mga papeles ng kanyang apela. Ngunit palagi itong pinipigilan ng mga taong may kapangyarihan. Panamang umasa na sa ganitong sitwasyon, magagawa pa nila uwang na bumamon at maging taong iginagalang ng lahat sa kulungan. At unti-unting ibabaon ng gumawa ng trapong iyon sa kanya. Magsisimula ang lahat mula sa huli niyang kaso bago siya mapahamak. Ang Far East Group na may koneksyong madilim. Nagplano na gawing resort ang tirahan ng mga ibong lumilipat. Hindi nila inasahan ang galit ng maraming tagapangalaga ng ibon. Nagtagisan ng mga nagpoprotesta at ang mga pulis na nagkakalma. Hindi inaasahan na biglang sumulpot ang grupong nakadamit na parang nagpoprotesta. May hawak silang pamalo habang pumapasok sa kanilang panggugulo. Isang batang miyembro ng Special Force ang nabugbog na husto at ang opinyon ng publiko ay nagsimulang sisihin ng mga tagapangalaga ng kalikasan. Agad namang nahuli ng pulisya ang gumawa ng pananakit bilang pangunahing padayusin ng kaso. Agad may pinatawag nila Uwam ang pinuno ng Far East Group na si Presidente Zhang. Dahil nagkaroon na sila ng record ng pagbanoktot ng katotohanan. At si Presidente Zhang ay halatang umaasta na may matibay na koneksyon. At ginamitan pa niya ng pananakot ang kinabukasan nila Uwam. Naisip mo ba kung ano ang magiging epekto nito sa akin? Maaaring makaapekto ito at agad nila Uwam ay lubhang ikinagulat ni Presidente Zhang. Hindi alam nila Uwam na si Jefe Wu ay kasalukuyang nakatatanggap ng tawag mula sa isang makapangyarihang tao. Kinagabihan agad niyang pinagalitan sila Uwam tungkol sa kanyang marahas na asal. At sa kanyang pananalita ay malinaw na may pahiwatig. Gawan ang kinalaman ng Far East Group sa pangyayaring ito. Ngunit sila Uwam ay hindi iniintindi ang ibig sabihin ng nakatataas. Upang malaman ng buong katotohanan, nagtungo siya agad sa silid investigasyon. Sinadya niyang paalisin ang ibang tagabantay. Naniniwala siya na ang taong ito ay konektado sa Far East Group. May hika ang suspect mo dapat sa simula, at lalo pa siyang kinabahan nang pumasok si Lao Uwam kaya sunod-sunod ang pag-spray. Kahit anong tanong ni Lao Uwam, ipinilit ng lalaki na isa lang siyang karaniwang tagapangalaga ng ibon, at nagbigay pa siya ng paliwanag tungkol sa paglipat ng mga ibong mandaragat. Kung magsisimula ang paglipad ng gansa mula Russia, aabutin ito ng 15 araw. Hindi ito titigil saan man at hindi kakain. Ang lugar ng paglipat ay siyang panginahan at kainan nila sa gitna ng paglalakbay. Kung ma-develop ang lugar na iyon, wala na silang mapagpapahinahan sa pagbalik at pagpunta. Nakita niyang patuloy ang pagpapanggap ng suspect, yung interogasyon buong magdamag. Pero pagbalik nila ang kinabukasan, wala nang hininga ang lalaking may hika. At bigla ang pagkamatay ng suspect ay nagdulot ng malawakang reaksyon. At agad na inaresto sila Uwang bilang salarin. Naglabas si Jefe Wu at ang buong tanggapan ng pampublikong paghini ng paumanhin. At ang sagi ng pagkamatay ang naging susi sa pagsisiyasat. Pero hindi inaasahan ng lahat na sa korte. Lahat ng testigo ay nagsabing hindi kailanman nagkahika ang lalaki. Dahil pinatay nila Uwang ang recording at video ng Davinion. Lahat ng ebidensya ay tumuturo na namatay ang lalaki dahil sa puwersadong pagtatanog. Sa bisperas ng paglilitis, bumisita si Jefe Wu at iminungkahi kanyang umamin muna at sabihin ginawa niya iyon bilang sariling pagdepensa upang mabawasan ang parusa. At ayon sa mungkahi ni Jefe Wu, umamin sila Uwam. Pero hindi kinilala ang kanyang sariling pagdepensa. Sa huli, hinatulan siya ng bukong ng 15 taon dahil umano sa puwersadong pagtatanong. Hindi makapaniwala sila Uwam kaya tinanong niya si Wu. Ngunit ang malamig na tingin ni Wu ay tila nagsabi na ng lahat. Ang mga sumunod na araw ang naging pinakamahirap para kay Lawang. Pagdating niya sa bilangguan, araw-araw siyang dumanas ng hindi makataong pagtrato. Dahil sa matinding pagkadurog ng loob, pumasok sa isip niya ang magpakamatay. Hanggang sa isang araw nakita niya sa TV na lumabas si Wu sa seremonya ng pagsisimula ng Far East Resort. Doon niya naunawaan na lahat ay bahagi ng plano ni Wu. Simula noon araw-araw siyang sumulat ng liham pangapela. Hindi niya alam na ang warden ay matagal nang nabili ni Wu. Kaya lahat ng liham niya ay hindi kailanman ipinadala. Pero para malinis ang kanyang pangalan, kailangan niyang magbiis. Hanggang isang araw may kasong pang real estate ang isang gwardya.
Tinanong nito kung may preso bang may alam sa mga usapin iyon. Ngunit wala ni isa sa mga preso ang may kalamang-ligan. Bigla niyang napagtanto na maaaring ito ang pagkakataon na noong nasa labas pa sa ganyang bagay. Matapos siyang suhulan ng isang mangkok ng jajangmyeon, madali niyang naibigay ang tamang solusyon. Ngunit hindi isang gwardya ang may problema sa kaso. Kaya nagbigay si Daw Wang ng isa pang kondisyon. Di nagpadal pumasok ang grupo ng mga gwardya sa selda at ibinuhos ang galit para sa kanya. Mula noon kumalat ang pangalan niya sa buong bilangguan. Nagkaroon pa siya ng sariling silid at nakakakain ng pritong manok at serbesa na pinapangarap ng lahat ng preso. Maraming preso ang lumapit upang humingi ng tulong at ginamit nila Wang ang kaalaman niya sa batas. Kaya nakabuo siya ng napakaraming koneksyon. Pati ang warden ay kinakailangang makisama sa kanya. Ngunit hindi na nakalimutan ng kanyang. Hanggang 5 taon nang lumipas at may dumating na manlilinlam. At ang taong iyon ang tutulong sa kanya upang tuluyang bumangon. Si Xiao Jiang ay mahusay sa pagpapanggap at pagsasalita ng nakakatawa. Madalas nandupin ang imahe ng isang elite na galing abroad. At nililito niya ang mga mayayamang babae. Nang araw na iyon lumabas sa TV ang isang bruwakan. Di nagpadal dinala si Xiao Jiang sa silid ni Lao Wang. At dahil sa masasarap na pagkain agad siyang sumuko, ikinuwento niya ang isang pangyayari 5 taon na ang nakalipas. Doon sila ay inupahan ng Far East Group. Binabayaran ng 100K kada araw para pag-aralan ang tungkol sa mga ibong lumilipat. At naaalala niyang isa sa kanila ay may malanang ika. Hanggang sa isang araw bigla silang pinasama sa isang pabuluhan. Nang maramdaman niyang mali ang nangyayari tumakas siya. Sa nalaman niya, naintindihan nila Wang na si Xiao Jiang ang susi sa muling pag-usad ng kaso. Kahit ayaw mong lumabas, kailangan kang palabasin ko. Pinagsanay niya ito araw-araw na dayanin ng isang pirma at kabisaduhin ng mukha ng bawat mahalagang tao. At hindi nabigo ang talino ni Xiao Jiang na isang manlilinlam. Samantala kinausap nila Wang ang abogado ni Xiao Jiang. At siya mismo ang tumulong magbaliktad ng kaso. Sa buong plano nila Wang, nakakuha si Xiao Jiang ng pagbabawas ng sentensya at napaaga ang labas niya. Sa unang araw niya sa labas, ginastos niya ang pera ni Wang upang pakainin ang mga dating kasali sa plano ng Far East. Ilang basong anak lamang at umamin ang leader na may hika na ang namatay. At kung stigo lamang sila pabor sa Far East dahil sa pera, hindi nila alam na lihim itong ni-record ni Xiao Jiang. At sa isang napakatusong paraan, naitago niya ang recorder sa kamay ni Wang. Sa tulong ng audio na iyon, nagkaroon si Wang ng ebidensya para humiling ng muling paglilitis. Nang matanggap ng Wu ang recording, nakarating din agad ang balita sa koneksyon ni Wu. Si Wu ay kandidato na ngayon para sa Kongreso. Mas malaki na ang kanyang kapangyarihan kaysa dati. Agad niyang hinanap si Presidente Zhang. Dahil kritikal ang panahon ng eleksyon, kahit maliit na pagkakamali ay makakaapekto sa kanyang pagangat. Dahil sa galit binungat niya ang tapor ng mainit na tubig at ibinagsak sa mukha ni Presidente Zhang. Nang magalit si Wu, mas matindi pa ito. Kasunod nito, kinausap ni Wu ang bagong yepe ng Tadayusig, na dati ring kasamahan ni Wang si Li Zhongzhou. Hiningi niyang dalawin ni Zhongzhou si Wang, at sabihin tumahimik at tapusin na lang ang sentensya. Ngunit mas matatag na yon si Wang kaysa dati. Binalaan niya si Zhongzhou ng huwag maging sakripisyo para kay Wu, dahil si Xiao Jiang sa labas ay nagsimula na sa susunod na hakbang. Ngayon haharapin na niya si Wu. Si Wu naman ay nasa entablado ng kanyang talumpati at nagbibigay siludong pababa sa mga tao, habang si Xiao Jiang ay tahimik na nakihalo sa mga tagapagpasigla ng event. Gagamitin niya ang sayaw upang mapansin ng lahat. Pagkatapos ng event dahil sa sigasig ng kanyang sayaw, nakuha niya ang papuri mismo mula kay Wu. Sinamantala niya ang pagkakataon para makipag-picture kay Wu. At ang elite mula abroad ng imahe ay agad nagustuhan ng isang taga-suporta. Agad gustong ipakilala ng nanay ang kanyang anak na babae. Kahit sabi ng babae na may nobyo na siya, pero namulog din siya kay Xiao Jiang. At ang babaeng iyon ay accountant ng Far East Group. Habang natutulog ang babae, kinunan niya ng larawan ang ledger ng pondo para sa kampanya ni Wu. Pinagpadal na ilabas ito sa media. At unang beses na nakaharap ni Wang ang punong hukom. Tinanong siya bakit 5 taon bago siya magpasyang bumalikwas. Ibinunyag niya ang totoong nangyari 5 taon na ang nakalipas.
Nalaman ni Jongjo na marami pala siyang hindi alam noon. Nang mabalitaan nito agad tumawag si Wu sa bilangguan. Nagpadal sinalakay ang selda nila Wang para sa biglaang inspeksyon. Habang mas lumalaban sila Wang, mas lalong lumalala ang sitwasyon niya sa kulungan. Sa tulong ng mga kaibigang preso, napatawag siya kay Xiao Jiang sa huling pagkakataon. Dahil ang susunod na landas ay si Xiao Jiang na lamang ang makakagawa. Pumunta si Xiao Jiang sa bangko at kinuha ang lahat ng pera ni Wang. Bitbit ang malaking banaga, hinanap niya ang dating tagabantay. Na pagkatapos ng insidente ay itinapon na ni Wu. At ngayon naghihirap. Ang pagkikita nilang ito ang magiging susi sa pagbagsak ni Wu. At ang huli niyang target ay si Jongju. Ngunit napakatingin ng taong ito, hindi pwedeng lapitan basta-basta. Kaya nagbihis muna si Xiao Jiang na parang tagayusig. At pumasok sa isang party ng mga opisyal. Ang kanyang pambabala ay nagdala ng papuri mula sa mga nakakatanda. Naglabas pa siya ng mamahaling alak. At naging sentro ng atensyon sa gabi iyon. Na siyang nakapukaw ng pansin ni Jongju. Sa tulong ng pagpapakilala ng ibang ministro, nagpunwari si Xiao Jiang na junior ni Jongju noong high school. Ngunit nagtanong pa rin si Jongju, sino ang advisor? Si Duru. Siya ba ngayon ay? Oo. Sabi pa ni Xiao Jiang na nais niyang bumisita bukas. Kaya kinabukasan lumakad siya papasok ng gusali ng padayusing.